siya. Ayos? Yun. So, dito, nakapasa ako. Sa UST noon, pag nasa AP ka, hindi pa uso noon yung pagpasok mo, major ka na kagad. Noon, ang first 2 years, general ka pa. Pipili ka na lang ng major mo kapag 3rd year at 4th year. Ayos? Ganun nun. So, akala ko, gusto ko maging abogado kasi gusto ng tatay ko maging abogado ko. At hanggang ngayon, umigirit-girit pa rin ang tatay ko, baka gusto ko rin maging abogado. Baka lang may free time daw ako. Parang anak, di ko maganda, Atty. De Vera. Wala kasi abogado sa pamilya namin. Lahat na rehab, kaya... nakulong. Pero, nagbago naman, nagbalik loob na sa Panginoon yung karamihan sa kanila. Anyway, half pala ng magkakapatid sa side ng nanay ko, lahat sila ay musicians. Yun. In fact, tiyo ko si Mike Hanapol. Sino nakakilala kay Mike Hanapol? Yan, diba? Kitang-kita naman sa buhok pa lang, diba? Yun, kapatid siya ng nanay ko. So, inisip ko, gusto ko yun. Pero hindi pala. Parang pwede man pala siyang i-pursue on the side. Tapos, yun nga, masok na ako sa OSTE. Akala ko gusto ko mag-pole side. Okay. Hanggang isang araw, nakilala ko si Doktora Ofelia Alcantara de Malanta. Na-enroll ako sa kanya creative writing class. At tandaan nyo, before this, no, siguro mga 91, 92, hindi ako nagsusulat. Kahit nung high school, hindi ako nagsusulat. Wala akong kaalam-alam sa pagsusulat. So in theory, bilang manunulat, late bloomer ako. No? Pero tatandaan natin, okay, walang pinapanganak na bata na prodigy sa writing. Yung mga napapanood yung mga promil kids, mga ganyan, kalokohan yan. Naging addict yung mga yan paglaki. Asan sa center of the universe, blah, blah, blah. Photographer siya ngayon. Hindi naman siya addict. Yun. Bakit? May mga child prodigies na pinapanganak na magaling sa math, magaling sa painting, magaling sa music. Yan. Kasi ito yung mga spatial. S-P-A-T-I-A-L. Spatial. Hindi spatial report, ha? Spatial arts. Okay. Pero, para magsulat ka, walang pinapanganak na inborn na tipong 2 years old pa lang magaling na magsulat ng nobela. Walang ganun. Kung may makita kayong ganun, kalokohan yun. May sabi ng demonyo yun. Hindi ko na nabasa yung speech ko. Pero okay, English kasi ito eh. Baka hindi ko maintindihan eh. Ano siya sabi ko? Sorry. Spatial. Okay. Spatial being that. Spatial children. Kasi, para magsulat ka, kailangan mo munang mabuhay. Diba? Siguro may mga taong pinapanganak na may natural na abilidad na magsalansan ng magagandang salita. Diba? Pero may mga taong hindi rin. At feeling ko, isa ako dun. Kasi, nung na-enroll ako sa klase ni Dr. De Malanta ng creative writing, alam mo yun, gusto ko siya, nakafascinate ako, parang may isang bagong malaking mundong bumukas para sa akin. Sabi ko, gusto ko to. Hindi ko alam, pero yung summer na yun, sabi ko sa sarili ko, parang wala na akong ibang gustong gawin sa buhay ko, kundi gawin ito. At ang unang mistake na gagawin ninyo ay kumuha ng kurso na sinabi lang ng magulang ninyo sa inyo.
yan. At ang kakalasi ko sa creative writing class na yun ay si Mas matapang daw ko. Professor Nelisa Guevara. Na isang medicine student nun. Nag-medicine siya kasi ang parehong magulang niya ay mga doktor. Okay. Ang tatay ko naman ay pulis noon, retiradong pulis. In fact, tuwing umaga, pag-almusal, ang kinikwento niya sa amin, actually, hindi ang kinikwento sa akin. Nagkikwentuhan sila ng nanay ko. Alam mo ba si kumparing bird mo, may nilagari na namang liig kagabi. May nahuli silang snatcher na doon sa may dulo ng luneta. Yun o, may sigaw o. Ito habang nag-almusal kami na to. Inisip ko kaya ako nagkaganito. Dahil sa mga kwento ng tatay ko. Pero ngayon, retirado na siya. At one time, nilibre ko siya para nilibre ko siya sa laban ni Pacquiao. So, nanood kami ng laban ni Pacquiao, kalaban niya kasi Hado. Sa lunch kami. Okay, paano ko tapos yung mga ganong kwento? Nagkwento na naman siya. Para daw makatipid ng bala noon, pag gusto silang ipagligpit, kasi ang tatay ko ay tauhan ni Mayor Lim. Mahal na mahal na si Mayor Lim, para ng tatay yun. Pero tatay ko walang buhok. Si Mayor Lim makapal yung buhok. Okay. Kwento niya, ginagawa daw noon, ng mga pulis noon, isang paraan ng pag-sandwich ay kukuha sila nung payong na mahaba na bakal yung dulo. At isisiksik daw nila dito yun, sa may shoulder blade. Tutusok yan pababa hanggang lumagpas sa ribcage at dumating sa puso. Yun. Nga naman, di ba? Instant death. Okay. So one time daw, tinapon na nila sa Pasig River. Yan. Pagtalikod raw nila, yung sumisigaw daw. Pagtingin daw nila, yung mama na sinaksakan ng payong, bumukas yung payong nandito. Parang may malaking ribbon daw dito yung mama. Ayun. Tapos napilitan na rin silang barilin. Nagpikit lang sila. Ayun. Wala rin nangyari. Dancing lessons from God. Siguro, yung araw na yon na nag-decide ako mag-enroll sa creative writing class ni Dr. Dumalanta. Hindi niyo inabot pero napakagaling magturo. And I think, ito siguro yung pangalawang lesson. Hanapin mo ang teacher mo, hindi lang sa craft mo, pero sa buhay. Although, yung teacher mo sa craft, ay pwede mo rin maging teacher sa buhay. At pag nalaman mo talaga kung ano yung gusto mo sa buhay, wala ka ng leksyon na kakailanganin pa. Pero hindi rin totoo yun. Kasi hanggang ngayon, feeling ko ang tanga-tanga ko pa rin sa buhay. Tula, creative writing, no? Doon ko na-realize na parang ang dami palang pwedeng gawin ng salita. Hindi pinabago ng mundong salita. Sabi nga ng Makatang si Ezra Pound, wala pang tangking, wala pang tula na pagpigil sa pagmarcha ng mga tangke. No pawn has ever stopped a tank. Yun. Pero, ang agenda ko nun, mas selfish. Kasi parang for the first time sa buhay ko, no, hindi bungee jumping, hindi skateboarding, hindi drugs, pero salita yung nakapagpabuhay sa dugo ko. Feeling ko nun, buhay na buhay ako. Kahit hindi ko naintindihan yung mga tula. Dahil, hindi mo naman dapat kailangan agad maintindihan ang tula. Hindi naman yan assignment eh. Yun ang maling tinuro sa atin nung tayo ay mga high school. Ano ang gustong sabihin nito? Hindi meaning ang probinsya ng tula. Ang probinsya ng tula ay pakiramdam. Okay? Parang abstract art. Diba? Yung abstract art, yung parang may sumuko lang ng dugo sa canvas. Tapos parang art na yan. Or parang musika. Diba? Yung musika, hayaan mo lang naman siyang
mag-flow over sa katauhan mo. Yun. Ganun din. Ganun din ang tula. Nagbibuild ka ng relasyon sa tula. Diba? Hindi mo siya pinipilit ibunyag sa'yo agad ang sikreto niya. May mga ganun tula. May mga tula naman na unang tingin mo pa lang, sinasyaring ka na. Diba? Or may inaamin na sa'yo. So, doon ko na-realize na parang sarap pala tumula. At syempre, dahil ako'y bata at tatanga-tanga, akala ko ang dali-dali lang tumula. Putol-putulin mo lang, lagay ka ng ima-imahe, kunyari, great ka, angst, ganyan, lagay ka ng mga metaphor, tula na yun. Habang tumatanda ako, mas nare-realize ko kung gaano kahirap magsulat ng isang tula. At, mas palala yan. Nung ginawa ko yung aking nobelang Super Panalo Sounds, na available sa UST Publishing House, sa napakamurang halagang, ano ba yun? 195 yata. Pero mura na yun. Kala ko madali lang magsulat ng prosa at nobela. Hindi pala. Pero, masarap. May kasabihan nga tayo. If it ain't a pleasure, it ain't a poem. If it ain't a pleasure, it ain't a poem. Ayun. Kagaya ng nasabi natin, para magsulat, kailangan mabuhay ka muna. Diba? Kailangan mo mabuhay muna. Pero huwag naman sobrang buhay. Dahil baka kung saan ka damputin yan, baka mamaya sa pulungan ka na madampot. Diba? Okay. Pagpakalang sasabihin ko lang, you can take your craft seriously, but never ever take yourself seriously. May kaibahan ang pagiging serious at pagiging solemn. Sa akin, si Dolphy, kahit nagpapatawa siya, serious siya. Okay? Meron namang mga indie films na nakakairita na solemn lang. Pero hindi seryoso yung sinasabi nila. Kita yung diferensya nun. Si Dolphy, kahit nagpapatawa siya, meron siyang seryosong elemento sa kanyang sining. Ito mga indie films na to, maraming indie films na nagpapaka-serious, ang bigat ng treatment sa buhay, pero alam mong kulang pa rin. Solemn lang sila, pero hindi sila seryoso. Yun. Champion? Champion. At sa lahat ng gusto magsulat, number 1, magbasa. Wala nang mas nakakailita pa sa mga taong nasabi. Ano binabasa mo? Hindi ako nagbabasa, nagsusulat lang ako. Kalokohan yun. Read. Tatlong R. Read, write. Read, write, revise. Read, write, revise. Huwag niyo isipin na ang pinakaunang bugso ng iyong damdamin at iyong pluma ay ang pinal na produkto ng inyong sining. Kalokohan yun. Kalensihan yun. Pagkatabi ko sabihin, nagmumukha akong baluna. Di ba may kasabihan? A writer's best friend is the waste basket. Ang bansot ko ng kapagkata. Yan. Kasi hindi talaga madali magsulat. Pero payat ko. Ayan. And it never gets any easier habang tumatanda ka. At least as far as I'm concerned. Swerte na lang yung mga taong pagsipilyo lang, nakakapagsulat ka agad. Yun. Sino naman nakapag-workshops dito? Literary workshops, writing workshops, wala. Sa writing workshop, dudurog-durugin talaga ng mga panelista at kapwa mo writers ang iyong manuscript. Okay?
noon, ang ginagawa nila, like si Rolando Tino, national artist nun, ang lupit mag-panel nun. Ginawa niya noon sa Dumaguete, sa Siliman University. Naghukay siya sa lupa. Tapos binaon niya roon yung manuscript ng isang estudyante. Tapos kumuha siya ng tubig at didiligan. Sabi niya, didiligan ko to dahil baka balang araw maging tularin ito. Diba? Ngayon, siguro pag ginawa mo yun, baka sapakin ka ng estudyante ng konti. Pero okay lang, kung napakapangit naman talaga ng gawa ng bata, okay lang. Dapat talagang pang sapakin doon yung bata. Okay. Pero ang punto rito, okay, karamihan ng mga nasabihan ng gano'n, dalawa lang ang mangyayari. Tutuloy, magsulat, o hindi magsusulat. Number one, walang ibang pwedeng magsabi sa'yo na gusto mo magsulat, kundi ang sarili mo lang. Parang hindi Hindi ibang